Gumuhit ang nakakapangilabot ng ngiti ni SPO1 habang minamaneho ang sasakyan patungo sa maling direksyon. Nakalimutan nila na pader ang kanilang binangga. Nawala na sa isip nila na nag-iisang anak ni Mayor Delgado ang balak nilang halayin. Dahil sa tawag ng laman ay nagawa nila kalabanin ang kanilang kapitan. Wala silang kamalay-malay na may sumusunod sa kanila na balak iligtas ang dalaga sa kamay nila na walang iba kundi si Romano. Batid ng bayaning binata na may hindi magandang mangyayari, lalo't isang masamang pangitain ang nasaksihan ng kanyang mga mata. Pare, hindi kaya tayo mapahamak sa ating gagawin? Anak ni Mayor ang gagalawin natin. Ano ang gagawin natin kay Kapitan? Kinakabahang tanong ng isang pulis sa kanyang kabaro. Huwag kang mag-alala pre. Matapos natin pagsawaan ang anak ni Mayor, papatayin natin ito. Ililibing natin si Serenity kasama si Kapitan Magno. Sagot naman ito habang pinapasadahan ng tingin ang bilugang hita ng dalaga. Sa pagkasabik nila na matikman ang murang katawan ng mayuming dalaga, ay hindi na nila inisip ang kahinatnan na maaari nilang ikamatay. Lalo't isang mabagsik na ama ng bayan ang alkalde. Sa mga oras na iyon, nanatili pa rin na walang malay sina Serenity at Kapitan Magno. Nakiusap naman si Romano sa driver ng tricycle na huwag masyadong dumikit sa sinusundan nilang sasakyan hanggat maaari ay malayo ang kanilang agwat para hindi makahalata ang mga pulis na may bumubuntot sa kanila. Makalipas ang ilang minuto ay biglang lumihis ang sasakyan ng mga pulis sa malago at mataas na talahiban sa bungad ng kagubatan. Inihinto ni SPO1 ang makina sa tagong lugar na walang makakapansin sa kanila para malaya nilang magawa ang masamang balak. Sa puntong iyon, hinangad ni Romano na bumaba na lamang ng tricycle dahil natanaw naman niya sa malayo kung saan lumihis ang daan ang sinundan nilang sasakyan. Binayaran niya ang driver at nagwikang umalis na ito. Nang makalis ang tricycle, ay maingat niyang tinahak ang kinaroroonan ng kapulisan. Samantala, pinagtulungang buhati ng dalawang pulis si Kapitan Magno patungo sa masukal na kakahuyan. Habang buhat naman ng isang pulis ang dalaga. Nang marating ni Romano ang pulis patrol, ay wala na roon ang mga alagad ng batas, pati ang inosenteng dalaga. Nasipat niya rin ang nagkalat na dugo sa loob ng sasakyan. Mabilis siya naghanap ng maaari niyang gawing armas dahil armado ng baril ang kalaban. Ginalugad niya ang loob ng sasakyan sa bandang likod, ngunit wala siyang nakita. Kaya't tumungo siya sa bandang unahan at nakita niya sa likuran ng drive seat ang isang liabe tubo. Inuha niya ito at matapang na ipinasok ang kasukalan ng kagubatan. Naging maingat ang bawat takbang ng kanyang mga paa habang binabagtas ang gubat. Iniiwasan niyang makaapak ng mga tuyong sanga para hindi makalika ng anumang ingay. Tinalasan din niya ang kanyang pandinig at pakiramdam. Pakiwari niya ay malapit lang sa kanya ang kapulisan dahil malinaw niyang naririnig ang bawat mabibigat na yabag ng mga paa. Sa isang liblib na tagong lugar, malapit sa tabi ng pangpang kung saan maingay na dumadaloy ang lagaslas ng tubig sa sapa, ay doon iniligay sa basang damuhan ang katawan ni na Kapitan at Serenity.
Matapos ilagay sa luntiang damo ang walang malay na dalaga, ay mabilis tinanggal ng mga pulis ang kanilang sinturon at agad na hinubad ang pantalon. Nagtatalo pa sila kung sino ang mauuna na galawin ng dalaga. Gayunpaman, lahat sila ay nais mauna na tikman si Serenity, kaya pinagtulungan nila na tanggalin ang sapdot ng dalaga. Subalit, habang binababa ni SPO1 ang panloob na saplot sa bahaging ibaba ng dalaga, ay bigla itong nagkamalay. Mga hayop kayo. Anong gagawin niyo sa akin? Bungad na wika ng dalaga nang manumbalik ang kanyang ulirat. Nang makita niyang wala na siyang saplot sa bandang itaas, ay malakas siyang sumigaw para humingi ng tulong. Nagawa pa niyang tawagin ang pangalan ng kanyang ninong na halos duguan ang muka at wala pa ring malay. Alam mo na kung anong gagawin namin sa iyo, Serenity. Paliligayahin ka namin hanggang sa marating mo ang langit. Kahit sumigaw ka pa, walang makakarinig sa iyo. Nakakaganda mo talaga, Serenity. Pakiusap. Huwag niyo po itong gawin sa akin. Mahawa po kayo sa akin. Oras nag-aasaan niyo ako. Hindi na kayo bubuhayin pa ng aking ama. Sa tingin mo ba, malalaman pa ito ng papa mo? Matapos ka namin pagsawaan, ay ito na rin ang magiging libingan mo. Ang bango mo talaga, Serenity. Napakasarap mo. Tugon ng isang pulis sa dalaga habang mahigpit ay hinahawakan ang kanyang panga. Walang nagawa si Serenity kundi ang magpumiglas habang paulit-ulit na sumisigaw ng saklolo. Nawalan siya ng pag-asa nang pumaibabaw na sa kanya ang isang pulis na unang titikim sa kanya. Habang ang isang pulis ay hinahalikan siya sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ngunit sa gagawing kababuyan ng mga pulis, ay nagkiskisa naman ang mga bagang ni Romano habang palihim niya ang mga itong pinagmamasdan. Nagkubli siya malapit lang sa nakahandusay na katawan ni Kapitan Magno. Dahil nakahubad ang mga pulis at nagkalat ang kanilang mga baril sa lupa kasama ang kanilang mga pantalon, ay nagsimula na siyang kumilos bago mahuli ang lahat. Akmang ipapasok na ni SPO1 ang kanyang pagkalalaki sa sariwang bulaklak ni Serenity, ay bigla itong napatigil na makita niya kung paano hatawin ni Romano ng liabe tubo ang kanyang kabaro. Isang malakas na kalansing nang lumapat sa bungo ng isang pulis ang solidong bakal. Sa tindi ng pagkakapalo ay halos madurog ang ulo at tumilapon ng sariwang dugo at utak. Biglang naalarma ang pulis na ito, kaya mabilis siyang kumilos para kunin ang kanyang baril. Ngunit bago pa man niya makuha ang armas, ay pinaghataw na siya sa ulo ng magiting na binata. Nandilim ang kanyang paningin, dulot ng matinding galit, kaya nawalan siya ng kontrol sa sarili. Bawat lapat ng liabe tubo sa ulo ng pulis ay lumika ito ng nakakatakot na tinig na nagsasalimbaya sa pandinig ng dalaga. Kumilandit ang malapot na dugo sa luntiang damo kasama ang mga utak sa pagsiklab ng galit at uot sa puso ni Romano, ay nagawa niyang patayin ang mga pulis. Halos lahat sila ay nadurog ang mga bungo. Nang makumpirma niyang patay na ang mga kalaban, ay dagdi niyang kinuha ang susi para tanggalin ang pagkakaposas ni Serenity at Kapitan Magno. Tila na trauma ang dalaga sa mga nangyari, kaya nanginginig ito sa takot habang niyayakap ang kanyang sarili.
Matapos matanggal ni Romano ang kanyang posas, lumapit siya dito at iginapos ang dalaga sa kanyang mga bisig. Pinakalma niya ito habang patuloy na umiiyak. Habang dinadamayan niya ang inosenteng dalaga, ay doon na rin nagkaroon ng malay ang kapitan. Umupo si Kapitan Magno at hinimas ang dugoan niyang ulo. Ramdam niya ang sakit at matinding hilo. Nagulat na lamang siya nang makita ang nagkalat na bangkay ng kanyang mga kabaro. Nasipat din niya na mahigpit na yakap ni Romano si Serenity. Ikaw ba ang may gawa nito? Romano? Ikaw ba ang pumatay sa kanila? Bulalas na tanong ng kapitan sa binata. Oo, ako ang pumatay sa kanila, kapitan. Hindi ako nakapagtimpi dahil muntik na nilang halayin si Serenity. Dapat lang silang mamatay. Uhulihin mo ba ako at ikukulong? Mabuti naman at nagkamali ka na, Ninong. Akala ko patay ka na. Huwag niyo pong huhulihin at ikukulong si Romano. Iniligtas niya tayo sa kapahamakan. Huwag kang mag-alala, senyorita. Hindi mananagot sa batas si Romano. Magpapanggap akong bulag sa nagawa niyang krimen. Dapat natin siyang pasalamatan. Anong gagawin natin sa bangkay ng mga kabaro mo, kapitan? Ipapaalam ba natin ito sa kinaukulan? Ako na bahala sa bangkay ng mga kasama ko, Romano. Hindi dapat ito makarating sa media, Romano. Mauna na kayo ni Serenity. Umalis sa lugar na ito. Ihatid mo siya sa mansyon ng ligtas. Wala siyang nagawa kundi sundin ang utos ng kapitan. Batid niyang ibabaon ni Kapitan Magno ang mga labi ng mga pulis na kanyang pinaslang. Mas mainam yon para ikubli ang nagawa niyang krimen. Magkasama sila ni Serenity na nilisan ang masukal na kakahuyan. Sinigurado muna ng dalaga na maayos ang kanyang itsura bago marating ang bukana ng gubat patungong labasan. Halos hindi humiwalay ang dalaga kay Romano. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa kamay nito. Habang naglalakad sila, ay hindi maiwasan mapatingin ng dalaga sa mukha ng binata. Hindi niya alintana na ang bagong kaibigan ang magliligtas sa kanya sa bingit ng kamatayan. Halos nag-aagaw na ang dilim at liwanag nang marating nila ang malawak na kalsada. Mabuti na lang at may napadaan na tricycle, kaya agad silang sumakay. Minabuti nilang arkilen ito patungo sa bayan. Habang lulan sila ng tricycle, ay katahimikan ang namamagitan sa kanilang dalawa. Tila nabihag na ni Romano ang puso ng dalaga dahil hindi na maalis ang tingin ni Serenity sa kanya. Bawat titig nito ay may malalim na kahulugan. Mga sulyap na may halong pagtingin na nagpapaligaya sa kanyang pagkababae. Makalipas ang ilang sandali, kung saan madilim na ang buong paligid, ay narating na nila ang malaking tarangkahan ng mansyon. Ang dalaga na rin ang nagbayad ng kanilang pamasahe. Sa bungad pa lang ng malaking gate ay sinalubong na ang dalaga ng kanyang mga katulong kasama ang kanyang mga magulang. Baka sa muka ng makapangyarihang ginang ang labis na pagkabahala sa kanyang unika iha. Niyakap ng mahigpit ni Mayora ang mayuming anak at hinapdos ang mahabang buhok at tinanong kung maayos lang ito. Nalaman kasi ng mga magulang ni Serenity ang nangyari dahil tumawag na si Kapitan Magno. Kaya ganoon na lang ang kanilang pagsalubong. Nagulat pa nga si Romano nung lumapit sa kanyang alkalde.
Hinawakan ang kanyang balikat. Salamat binata at iniligtas mo ang aking anak. Napakatapang mong lalaki para harapin ang mga pulis na balak gasain ang nag-isa kong anak. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. Ano ang gusto mong gantimpala? Hindi po ako humingi ng kapalit sa pagligtas ko sa inyong anak, Mayor. Ginawa ko lang po ang dapat kong gawin. Hanga ako sa dignidad mo. Gusto ko ang ugali mo, binata. Halika, tumuloy ka muna sa bahay at samahan kami kumain bilang espesyal naming panauhin. Pasensya na po, Mayor. Pero kailangan ko na pong umalis. Malayo pa po kasi ang uuwian ko. At siguradong nag-aalala na rin ang kapatid ko. Serenity, aalis na ako. Uuwi ka na agad, Romano? Bakit hindi ka muna tumuloy sa aming mansyon? Gusto kitang makasamang kumain. Oo nga, iho. Bakit hindi mo kami samahan paghapunan? Marami akong hinandang masasarap na pagkain. Saka, mahirapan kang maghanap ng masasakyan ng ganitong oras. Sabayan mo na lang kaming kumain at pagkatapos, ipapahatid kita sa aking driver. Ika naman ng Mayora sa kanyang pagkukumbinsi kay Romano. Dahil pinipilit siya ng mga magulang ng dalaga, lalo't nakiusap na rin sa kanya si Serenity. Wala siyang nagawa kundi tanggapin ang alok ng mga ito. Magkakasama silang pumasok sa mansyon at bumungad sa kanya ang elegante at glamorosong sala. Nang makarating sila sa hapag, ay gumuhit sa kanyang paningin ang salamin na lamesa na maraming nakahain na masasarap na putahe. Subalit kakaiba at mabigat sa kanyang presensya ang mga ulam sa ibabaw ng hapag. Napamulat na lamang siya na makita niya kung anong uri ng karne ang nakahain sa lamesa. Malinaw niyang nasisilayan na karne ito ng tao. Matutukoy rin niya na atay at utak ng tao ang nakalagay sa mamahaling pinggan. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang tumatalas ang kanyang paningin. Tingin niya'y may kakaiba sa pamilya ng dalaga. Pinilit niyang maging mahinahon sa harap ng may impluwensyang pamilya. Habang nakaupo sa mahabang lamesa, nakatabi ang dalaga. Upang hindi niya matikman ang karne ng tao, ay bigla siyang nakaisip ng paraan. Sinabi niya na kailangan na niyang umuwi dahil may sakit ang nakakabata niyang kapatid na si Maria. Inapalan din ni Romano ang kanyang mukha na ibabalot na lang ang kanyang kakainin. Dahil sa kakatwa niyang kinikilos ay nagkatinginan ang mag-asawa. Nakiusap si Romano kay Serenity na babalik na lang siya sa araw ng kapistahan. Sa puntong iyon, iginalang na lang ng dalaga ang pasya ng binata. Mismo si Mayora na ang nagbalot ng mga ulam na iuwi ni Romano. Nakangiti siyang nagpaalam lalo na kay Serenity na naghahangad na matagal siyang makasama. Gayunpaman, nabigla siya nang ihatid na siya ng driver ni Mayora pauwi sa kanilang bahay. Dahil sumama si Mayor Delgado at pinagliban nito ang kanyang hapunan na makasalo ang kanyang unika iha. Sa bahaging gitna siya sumakay habang nasa unahan naman ang alkalde. Romano, tingin ko hindi ka ordinaryong binata. Nararamdaman ko ang malakas mong aura. Sino ka bang talaga? At paano kayo nagkakilala ni Serenity? Aksidente lang po ang nangyari kung bakit kami nagkakilala ng anak mo, Mayor. Isang ordinaryong tao lang po ako.
Talaga? Tingin ko, magkakasundo tayo. Naamoy ko sa iyo ang dugo ng isang sabungero. Tama ba ako, Romano? Hindi po ako sabungero, Mayor. Pero mahilig po akong mag-alaga ng manok. Pareho lang yun, Romano. Naamoy ko talaga ang pagkahilig mo sa manok. Marami akong mandirigmang tandang sa aking asyenda. Maaari kang pumili ng mga panabong na iyong matitipuhan. Pumunta ka bukas sa asyenda at bibigyan kita ng primera klase na manok. May magaganap na derby bukas sa aking arena at maraming lalahok na mayayamang sabungero. Tingin ko, magugustuhan mo ang makikita mo bukas sa aking malawak na arena. Talaga po, Mayor? Naku, maraming salamat po. Matagal ko na pong pinapangarap makapasok sa malawak na arena na pinagdarausan ng sabong. Maraming salamat po talaga, Mayor. Ngumiti lang ang alkalde sa sinabi ni Romano na tila nakuha niya ang loob nito. Animoy, nakikitaan ni Mayor Delgado ng potensyal ang binata sa mundo ng sabong at malaki ang magiging papel nito sa kanya sa mga iligal niyang gawain.